Ayun, what's up mga kagaston? Another video for today. So, ito ang gagawin natin dito, overall. So, nangyari rito, ayan, stack up yung kick. So, sigurado may tama yung connecting rod, baluktot. So, ayun, babaklasin ko muna mga kagaston, intro muna. So ayun, mga kagaston, nabaklas na natin siya. So stack up yung kanyang sigunyal or connecting rod. Ito, ayan, hindi na gumagalaw, oh. Alright. So yan na yung nangyari. So stack up siya. Buti na lang yung kanyang block, hindi siya nag-overheat or nagasgas ng todo. Pero may konting guhit, kailangan lang magpalit ng piston ring. So pwede pa to, ayan. Palit piston na ring, pero yun nga, sabi ko sa may-ari, hindi siya 100% na hindi uusok. Pero papalit tayong piston ring, pansamantagal. Bali, yan yung mga gagawin natin dito. Bali, overall to. Ngayon, babaklasin muna natin yung kanyang engine. Pag-iwalayin muna natin. So, tuloy natin video pag nahiwalay na natin kasi medyo matagal pag-iwalayin yan, lalo na pag wala kang separator, crankshell separator. So mano-mano lang. So ayun mga kagaston, napag-iwalay na natin yung crankshell. So ang tinamaan sa loob, transmission bearing isa, umaalog na. Tapos sigunyal bearing, dalawa yan. Yung isa, ito, magaspang na yung ikot. So yung sigunyal niya, ayan nangyari, hindi na bumababa. So ang cost ng pagkadali nito, para sa akin kulang sa langis. Kasi di ko sure kung nagbabawas ng langis yung motor na to, pero wala naman kasing langis sa kanyang pipe. Yung kanyang block, konting gas-gas lang naman, pero hindi naman umuusok eh. Minsan, kaya konti yung langis na nakuha natin, either fake yung langis or matagal hindi na change oil. Pero sabi nung may-ari, 1-4 Odo, nag-change oil na sila. So possible fake yung langis na nabili nila kasi pareho lang naman na zik ang gamit, eto at saka to. Pero eto, yung langis niya ang dami. Pagtingin ko kanina rito, ang konti, wala na sigurong 1 litro. So ayan, gastos malala na naman to mga kagaston. Tuloy natin yung video pag a-assemblein na natin. Yan, so yun mga kagaston, nalinis na natin yung mga crankshell ng ating overall. Ayan, left and right, malinis na yan. So yan, ang mga mapapalitan dito sa baba, isang transmission bearing, tapos side bearing ng sigunyal kabilaan. Kasi nga nakita nyo naman, stack up yung kanyang conrod. So isa rin sana palitan nyo. So buti na lang ngayon may mga lumabas ng aftermarket na conrod. Before kasi buong sigunyal siya, pero depende sa may-ari kung gusto niya ng SGP sigunyal pa rin or aftermarket. So yun, sasalpak muna natin yung mga bagong bearing. So yun mga kagaston, so medyo konti na lang patapos na yung ating overall. So di na natin napakita yung proseso kung paano natin binuo to, kasi bukod sa wala tayong tagawak ng video, medyo matagal din kasi gawin. So ayan, nakabuo na natin. Bali yung takip na lang ng magneto yung hindi natin nasalpak. Tapos yung block, hinihintay lang natin yan kasi diretso karga to. Bali total na mangyayari dito 177cc. Kasi palit ng 68 block, sabay port na rin ng head. Ngayon pinag-isipan pa nung may-ari kung ipoport yung head or hindi. Tapos naka 38mm na throttle body and then injector. Tapos naka ignition coil at saka spark plug na rin. So yun, tuloy natin yung video nito mga kagaston once na dumating na yung kanyang block.
para matapos na rin. Wala pa kasi yung block niya kasi in order pa natin. So yun lang yung mahirap minsan kapag sa karga or naubusan tayo ng parts, kailangan pang orderin. So yun, tuloy na lang natin video pag nandyan na yung ibang pyesa. So yun, nandito na yung block nitong overhaul natin. So diretso upgrade kasi to, gamit natin Pitts Bike Chrome bore. Bali walang available na 68 mm, kaya ang isasalpak natin is 66 mm lang. So na-update na rin natin si client or yung customer natin para sa block. Ngayon ayan, napapiston profile na rin natin. Kasi nga hindi siya plug and play, di tulad ng steel bore ng Pitts Bike na plug and play. Yung chrome bore kasi nakaumbok yung kanyang piston or naka-dome piston, kaya kailangan pang pabawasan yun kasi nga mataas din yun sa may gilid, so umpog yun sa cylinder head. So yan sasalpak muna natin, tuloy natin mamaya pag nabuo na. So yun mga kagaston, nasalpak na natin yung Pitts Bike block. Yan, 66 mm lang yung nilagay natin kasi wala tayong nakuhang 68 mm. Pero in-update ko yung client, okay naman daw sa kanya. Yan. Kasi ang nangyari rito, alam niyo naman na yun, nag-lock yung connecting rod. So overall lang nangyari dito, medyo malaki-laki rin yung gastos. So tuloy natin yung video mamaya mga kagaston kapag umaandar na. Ayun mga kagaston, tapos na yung ating overall with upgrade. Ayan, taga Nueva Ecija may-ari nito, bali pipick up na lang yan nila. Pitts Bike Chrome bore. Ayan, bali overall lang nangyari dito ngayon. After ko in overall, nagdesisyon yung may-ari na diretso upgrade. Bali nilagay nating block 66 mm chrome bore Pitts Bike. And then yun, pag Pitts Bike nga pala, lalo na chrome bore, hindi siya plug and play, kailangan mo pang patabas yung kanyang piston, kailangan dalhin sa machine shop. So marami-rami tayong pinalitan dito, overall siya. Unang-una tinamaan dito Conrad, tapos sigunyal bearing, transmission bearing, tapos yung block tinamaan din, kaya nagpalit tayo, and then diretso upgrade yung may-ari. So ngayon all goods na yung motor ni sir, ready to pick up na. Hanggang dito na lang yung video natin. Located tayo Santa Lucia, Capas, Tarlac. Landmark lang pa siya ng Camp O'Donnell. Left side, ayan, may tarpaulin naman tayo sa harap bago makarating ng Santa Lucia High School. So ayun, paki-like and share na lang yung ating mga video, and then subscribe na rin ako sa ating YouTube channel, and then ating TikTok account, Nixon Lennon, search nyo lang ako. Kung gusto yung umorder ng mga parts, punta lang kayo dun sa showcase natin sa TikTok, meron dun. So ayun, hanggang dito na lang. God bless, maraming salamat sa inyo.